5, 4, 3, 2, 1, pasok! Good day mga God's wonderful people, mga ka-baby boomers, mga pa-baby boomers at ganun din sa lahat ng mga boom na mga millennials and Gen Zs. Welcome to 20MD, ang short Bible devotion na may kakaibang twist. And pwede namang magpa-shoutout din. Tulad nito, mga suki natin. Ayan. So, i-shoutout muna yan. So, Sir Jet Castillo, Dong Fulio, Sister Annie Cua, Fatima Deriquito, JJ Agkawili, Miss A and all the staffs of RK Photo, Ate Mercy and Kuya Larry Guerra, Oyat Lovely Christian, and Ben Deriquito. Ang topic po natin for today is about time. Oras. At alam niyo naman, speaking of time, well-known tayo mga Pinoy sa Filipino time. Tulad ng drama nitong kumpare ko. Panoorin nyo. Oh my God. Honey, patawarin mo na ako. Promise, hindi na talaga ako malilate. Promise. And speaking of time, syempre kakambal niyan ay relo or watch. At ang nasa behind the scene kapag may sira o problema ang relo, walang iba kundi ang watchmaker. Dito sa Pinas, di mawawala sa mga bayan-bayan ang mga watchmaker o gumagawa ng mga sirang relo na nakaposisyon sa isang stand sa sidewalk. So, naganap ako ng isang watch repair stand dito sa bayan ng San Pablo para maichika naman sa inyo ng konti ang buhay ng isang watchmaker. O ano, samahan niyo ako. So mga ka-20MD, eto na nga, kaharap ko na. Ang pangalan niya ay si Kuya Alex. At ito yung watch repair shop niya, yung stand niya, tawag niya dito Alex Watch Repair. Ngayon, tatanungin ko si Kuya Alex. Kuya Alex, gaano na po kayo katagal nagre-repair? 10 years. 10 years na rin pala nagre-repair si Kuya Alex. Gaano po paano niyo po natutunan itong ganito klase ng trabaho? Nung una ko patingin-tingin na sa ibang naggagawa, tapos nagsusubok, nakakaya naman. Bali, so Kuya Alex, bali experience din tapos tumingin-tingin hanggang natuto na. Enjoy niyo po ba itong trabaho ito? Ayan Kuya Alex, gaano katagal po kayo nagbubukas? Mga ilang oras po kayo sa maghapon na bukas? 8:30 mo hanggang 8:30 to 5:30 ang bukas ni Kuya Alex dito. At ano po yung masasabi niyo parang pinakamahirap na parte ng pagre-repair ninyo? Sa automatic na pagbabae sa inyo. Malilit ang pyesa masyado. Nakamadami. Yun pala yung mga Seiko Citizen na na mga pambabae, masyadong maliliit yung mga pyesa. Ano po yung tawag doon sa yung nasa mata? Patingin nga po ng itsura ng nasa mata. Eye loop ang tawag. Yung eye loop. Ayan po yung yan yung eye loop. Ayan, para maliliit na mga pyesa ay kailangan makita. Tapos yung mga yung parang mga screwdriver na maliliit. Ayan, yan po mga mas maliliit po yan ng mga mga ganun din, mga pliers, mga plies. Ayan, mga screwdriver, mga special na screwdriver para talaga sa pang relo. Ayan ganyan itsura Ayan. Yan, ang gaganda mga talaga pinong-pino talaga talagang para kahit malilit na mga pyesa ay makayang kalikutin. Ayan. Ngayon, naniniwala po kayo, Kuya Alex, na lahat ng tao binigyan ng 24 hours a day. 24 oras sa isang araw. Pwede naman yun. Bali, pantay-pantay lahat po tayo, Pwede lang naman siya yung gusto, kung ano yung gusto. Ayan. 24, mag-12, pwede. Depende sa may tao. At huling tanong na lang po, Kuya Alex, naniniwala po ba kayo na sabi kasi doon sa Ecclesiastes 3 verse 11 na ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos na mabuti ayon sa kanyang panahon, or God makes all things beautiful in His time. Sabi din yun doon sa isang kanta.
pagtitiwala. Ayan. Amen. At tunay nga na God makes all things beautiful in His time. Maraming salamat po, Kuya Alex. Ecclesiastes 3 verse 1. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven. And verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. When King Solomon mentioned in verse 11 that God has made everything beautiful in His time, hindi po siya nag-a-assume, but he's declaring God's promise na ang lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos na maganda, mabuti, ayon sa kanyang perfect will and perfect time. Ang tanong, bakit maraming tao hindi nakikita o hindi nararanasan ito? Kasi impatient ang tao. Because of impatience, ayaw natin maghintay. Sa pila na lang sa bus, di ba? Sa terminal, o kaya ay sa cashier, sa supermarket, o kung saan man. Impatient. Gusto natin, ako muna, kaysa sa si Lord muna. At dito sa Ecclesiastes chapter 3, o Mangangaral, Kapitulo 3, na tinatawag na the Rolex chapter of the Bible. Kasi it talks about time, a time for everything. May tinuturong tatlong bagay. Una, man's inability. Pangalawa, man's responsibility. Pangatlo, God's superiority. So, isa-isahin natin. Man's inability. Sabi nga doon sa verse 9, ano ang kabuluhan ng lahat ng pagsisikap ng tao? Ganun din naman pala. God has set everything. Hindi ba? God sets time sa lahat ng bagay. So, walang exempted, walang excuse. Mayaman ka o mahirap ka, walang exempted sa paghihirap, walang exempted sa mga problema, death, sickness, etc. And may timetable si Lord sa lahat ng bagay. And even sa mission journey ni Apostle Paul dito sa Acts 18, God redirected Apostle Paul do sa kanyang isang mission journey. Sa halip na pumunta siya doon sa Asia Minor, sa Turkey, niredirect siya papunta sa Macedonia. Kaya makita natin na in everything pwede i-control ito ni Lord. Dito nga sa buhay natin, di ba? Maaring sa oras na ito mismo, merong lolo o lola na magbe-birthday ng 100 years old. And at the same time, meron ding baby na ipapanganak na patay. Di ba? Kaya wala sa control natin ang mga bagay nito, yung mga pangyayari. At na-experience nyo ba yun na si Lord niredirect din yung iyong mga plano? Meron kang plan A, plan B, plan C. Pero sa halip, inunan ni Lord yung plan C mo kaysa doon sa iyong plan A. And minsan kini-question natin yung mga bagay in the past, mga nakalipas na. We even question history. Diba? Sabi nga doon sa isang song, sana nga ba? Sana napunta ang panahon? Sana nga ba napunta ang panahon? Actually, history is His story. It's God's story. Siya yung producer, siya yung director, at tayo yung mga players, tayo yung mga actors. Di ba? And second point, man's responsibility. Sabi nga sa verse 12, there is nothing better for them than to be joyful and to do good. Lahat tayo, binigyan tayo ng 24 hours a day. Paano mo ginagamit? How do you manage itong 24 hours a day na binigay sa'yo? And God commanded us, dito nga mismo sa verse na to, God commanded us to be joyful. Enjoy mo yung buhay. YOLO. Pero, ingat tayo. Sabi nga natin, hindi lang basta yan na you only live once at gawin mo na lahat ang gusto mo. Dahil sabi dito sa verse, and do good. Kaya ibig sabihin, clean fun, good fun yung ginagawa mo. At gumagawa ka rin ng mabuti sa iyong kapwa. Dahil kung ito'y makakasama sa'yo, hindi na pag-enjoy yan, parusa na yan, di ba?
At makita natin na contentment, napakahalaga yan sa buhay natin. Di ba? Tingnan nyo, si Don Pedro, nakasakay sa Mercedes-Benz, marami siyang reklamo. Pero si Mang Juan, eto, papadyak-padyak, pipidal-pidal doon sa kanyang bisikleta. Masaya siya, kumakanta pa, di ba? Habang nakasakay sa kanyang bisikleta. So, kung hindi mo ma-enjoy yung mga small things sa buhay, tinitiyak ko sa'yo, hindi mo rin ma-enjoy yung mga big things. Akala mo lang. Pag big time, mas ma-enjoy mo. Hindi totoo yun. So, count your blessings. Yung pag gumising ka lang sa umaga, buhay ka. That's a big blessing na dapat mong pasalamatan kay Lord. Di ba? Last but not the least, God's superiority. Sinabi nating superior, mas angat, mas magaling, mas mataas, mas mabuti, no? And that's our God. No? He controls everything because He is superior, He is sovereign. Pag sinabi nating sovereign, He knows everything and He is in control of everything. And He has, sabi nga sa verse ulit, He has made all things beautiful in His time. Ayan, kailangan lang natin magtiwala, kailangan lang nating sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Isipin nyo, si Prince Charles, naisip ba niya na siya ay na magiging nanay niya? Si Queen Elizabeth o kaya si PBBM? Maisip ba niya na maging isa siya pamilya ng Marcos? Diba? Hindi natin pwede idikta yung ating destiny. Hindi natin pwede sabihin sa left, sa right, sa taas, sa baba. Hindi natin pwede gawin yun, ano? But, if you have Jesus as your Lord and Savior, pwede mo i-claim yung iyong destiny. Sabi nga doon sa Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God and were called according to His purpose. So, yun yung destiny mo, that all things ay good para sa'yo at napakaganda ng plano sa iyo ng Diyos. Napakaganda ng plano sa buhay mo. Alam nyo, your time is in God's good hands. Wala sa Metrobank. Ano? Sabi doon kasi, you're in good hands. Wala din sa BDO na, sabi ng BDO na, we find ways. Actually, sabi ni Jesus sa John 14:6, I am, sabi doon, the way. Siya yung daan. Siya lang. Ano? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan. At kung nais mong kilalanin at tanggapin na siya lamang yung daan, ano? Doon ka lamang dadaan sa Kanya through Jesus. At kung ang decision mo sa oras na ito ay tanggapin si Jesucristo bilang iyong Lord and Savior, tatlong bagay kailangan mong gawin, kaibigan. Number 1 is magsisi sa lahat ng iyong makasalanan. As the Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang perfect, lahat tayo nagkasala. At secondly, si Jesus lang yung tanging daan. Sabi nga doon sa John 14:6 na binanggit ko kanina, wala nang iba. It's only through His death on the cross na mapapatawad ang lahat ng iyong makasalanan at mapagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan. And third is, kailangan mong isurrender yung buhay mo at tanggapin mo si Jesucristo, si Jesus as your Lord and Savior sa buhay mo. So, kung itong decision mo, maaari ka sumunod sa isang panalangin ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesucristo. Halika, tayo manalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay marumi, ako ay kulang, at kayo yung makakakumpleto sa akin. Kaya sa oras na ito, pinagsisisihan ko aking makasalanan at tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat sa kapatawaran ng aking makasalanan at buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.